Amen. Tayo pong lahat ay nandito para po sambahin ng Panginoon, kaya sambahin natin siya sa pamamagitan ng palakpak. Amen. Mula po sa ating mga puso, sambahin po natin ang Panginoon mula sa ating mga puso. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po tayo and let us declare this together. 1, 2, 3. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, ito po yung pangako namin. Pangako namin sa inyo, pangako namin sa sarili namin, na sa mga susunod po na mga sandali, Panginoon, magtutuon po kami ng aming pong atensyon sa inyo. Magtutuon po kami ng lahat ng meron kami para po marinig ka, makilala ka. At mga Lord God, mangusap ka po sa amin. Lord God, as we open your word this morning, may it be powerful. At naman po, Panginoon, hipuin ito, hindi lamang po mga isipan at mga tainga namin, kundi hipuin ito ang puso at kaluluwa namin towards transformation. Salamat, Lord, for this morning and thank you for your presence. In the name of Jesus, Amen. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Alam niyo po, siguro, si Satan ang isa sa pinakakawawang nilalang ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, lagi po siyang nasisisi. Laging siya ang may kasalanan. Siguro kinakanta niya yan pag umaga. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. At siguro maraming time naman talaga siya ang may kasalanan. Di ba? Hindi naman natin inaalis yan. Maraming time, si Satan naman talaga ang may kasalanan at dahilan ng mga kalungkutan natin sa buhay. Pero alam niyo ba, maraming hindi magaganda na nangyayari sa mga buhay natin, hindi si Satan ang may kasalanan. Alam niyo ba kung sino may kasalanan? Ito hindi dahil sa kanya. Ito ay dahil galing sa ating mga sarili. Naniniwala po ba kayo? Minsan wala naman siyang kagagawan. Wala siyang kinalaman. Sino may kagagawan? Sarili po natin. Kaya po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umaga, Elijah versus Elijah. Kilala ho ba natin si Elijah? Okay? Elijah versus Elijah, how to win the war within. Paano tayo magkakaroon ng tagumpay doon sa giyera at digmaan na nagaganap sa atin pong mga kalooban? 1 Kings chapter 19, verse 1 and 2. Simulan po muna natin. Medyo mahaba po itong kwento. So please bear with me. Lalo na po kung first time natin narinig si Elijah, hindi tayo familiar sa kanya. Magkakaroon po tayo back and forth sa mga background. So bear with me kung medyo may mga konti po tayong kwento about this. 1 Kings 19, 1 to 2. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Okay, nagkwento itong Haring Ahab sa asawa niya si Jezebel, hindi po ito si Rena. Ito ho yung pangalan ng kanyang asawang Reyna, si Jezebel. Okay, tuloy. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias or Elijah, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Ano ang background itong verse 1 and verse 2 na ito? Meron pong showdown. Sa bansa po nila, ang naghaharing Diyos ay si Baal. Yun yung pangalan ng Diyos nila. At itong si Baal na ito, overcome na ang lahat-lahat. Siya na yung nagiging sikat. Nagkaroon ng showdown. Sabi ni Elijah, hinahamon ko yung Baal ninyo na yan. Yan Diyos-Diyosan ninyo. Makita tayo sa ibabaw ng bundok kung sino makapagpababa ng apoy. Naglagay sila ng altar, nilagyan nila ng alay sa ibabaw. Tapos sabi niya, kung sino magdadasal tayo lahat, magdasal kayo, magdadasal ako, kung sino makapagbaba ng apoy para sunugin yung mga altar na yan, siya ang tunay na Diyos. So ang kalaban po dito ni Elijah, 450 na mga propeta ni Baal o mga priest ni Baal. 450. Plus, meron pang additional na 400 na mga priest naman ni Asherah. So ito yung mga Diyos-Diyosan na pangalan ng Old Testament. So ilan lahat? 450 plus 400, 850. Can you imagine gano'ng karami yan? Pinaligiran na yung altar na ginawa nila, nagsasayaw sila buong maghapon, nagsisigaw sila buong maghapon, palakpakan, etc. Pero walang nangyari. Pero nung si Elijah na, siya lang mag-isa. Nagtayo siya ng altar, nilagyan niya ng alay at nagdasal siya, Panginoon Diyos, magpababa kayo ng apoy, sunugin niyo po ito.
Isang dasal lang ni Elias. Bumaba yung apoy, sinunog yung sakripisyo na kanyang inaalay. Dahil doon, sa showdown na ito, panalo si Elijah. Ano ngayon ang ginawa? Nung nanalo si Elijah, sabi ng mga tao, si Yahweh, ang totoong Diyos. Hindi si Baal, hindi sa Asherah. Dahil doon, hinuli nila yung mga priest, hinuli nila yung mga lingkod ni Baal, pinagpapatay nila. 850 lahat yung namatay. Nag-report ngayon yung hari sa kanyang asawa. Ayan ang trabaho ng mga asawang lalaki, mag-report sa mga babae. Nag-report itong hari sa reyna, mahal na reyna, patay lahat ng mga alaga mo na priest. Panalo si Yahweh, talo si Baal. Nagalit ngayon itong Jezebel. Sabi ni Jezebel, bukas gagawin ko rin kay Elias yung ginawa niya sa lahat ng mga propeta ko. Galit na galit itong si Jezebel. Verse 3 and 4, tuloy natin yun ng kwento. Natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Okay, si Elias to nagdadasal. Hirap na ako. Mabuti pa mamatay na ako. Nung marinig ni Elias na siya ay hinahunting ni Jezebel, ang ginawa niya, tumakbo, tumalilis. Mula po sa Mount Carmel, doon sa bundok na kanilang pinag-meetingan, pinag-showdownan, mula doon, pumunta po siya sa Beersheba. At nung ito po itinrack ko sa mapa, ito po ay more or less 200 kilometers away. So kung iisipin po ninyo, gaano kalayo yung 200 kilometers? Nilakad niya yon for almost isang buong linggo. Gaano kalayo ang 200 kilometers? Mula Bikutan, can you have any idea gaano kalayo papuntang south ang 200 kilometers? Aabot na ng Quezon yan. Actually, Lucena. Nakapunta na kayo ng Lucena, Grand Terminal. Lucena, lalampas pa ng Lucena. Ano susunod sa Lucena? Pagbilao, Gumaka. Ganong kalayo, nilakad. No? Nilakad lang ito ni Elijah. Siguro 7 araw nilakad ni Elijah ito. Ba't niya nilakad? Sa sobrang takot. Tapos sabi niya, hirap na ako. Mabuti pa, mamatay na lang ako. Iniwanan niya yung assistant niya, yung kanyang utusan, naglakad siya mag-isa. Ito yung nararamdaman ngayon ni Elijah. Tuloy natin yung pag-aaral. 1 Kings 19, verse 5 hanggang verse 8. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos, nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom, at ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas. Upang maglakbay ng ilan? 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Okay, eto na si Elijah, gusto na niyang mamatay. Nagpakita yung anghel, pinakain siya, natulog. Pagkagising, kumain na naman, natulog. Lumakas na naman siya. Tapos naglakbay na naman siya mula Beersheba, imagine, di ba, mula Bikutan hanggang Gumaka. Tapos naglakbay na naman siya papuntang Mount Sinai. Alam naman natin yung Mount Sinai, di ba? Dito ibinigay yung 10 Commandments. Ito ay disyerto. And from Gumaka or from Beersheba, it is another 350 kilometers. So papunta tayong south. Gumaka, plus 350 kilometers. Saan na yan? Bicol na yan. Mayon Volcano na yan. So sa Legazpi na yan. Ganun na kalayo yan. Nilakad ni Elijah for 1 month, more or less, mahigit, mula Bikutan hanggang Albay, Legazpi, hanggang Mayon Volcano. Ganoon ang naging epekto ng takot
dito kay Elijah na ito. Sobra. Imagine niyo mahigit 1 buwan naglalakad, tumatakbo lamang sa kinatatakutan niya na si Jezebel. Sino ba itong si Elijah? Para sa atin na hindi pa masyadong familiar dito kay Elijah, sino ba itong si Elijah? If you're going to ask me, Elijah is not one of the, but he is the greatest prophet of the Old Testament. Siya ang Remember si Jesus nung nagkaroon ng transfiguration sa ibabaw ng bundok. Sino nagpakita? Si Jesus, sino pa? Si Moses at saka si Elijah. Sa sobrang dami ng propeta sa Old Testament, si Elijah lang ang nagpakita na kasama ni Jesus doon sa bundok. So Elijah was truly the greatest of all the prophets of the Old Testament. Greatest na yan, ha? Greatest yang tao na yan. Bumubuhay siya ng patay. Tulad ni Jesus, bumuhay ng patay. Si Moses, hindi bumuhay ng patay. Si Elijah sa Old Testament, nakakabuhay ng patay. Tapos siya din, kung familiar kayo doon sa kwento, na merong magnanay na nagugutom, tapos yung kanilang natitirang oil, kapiraso na lang, siya yung kwento na yung buhos ng pitchel, hindi nauubos. Kahit buhos, hanggang 1 buong drum na, ang dami ng naipon, na ibenta na sa kapitbahay, yumaman na yung magnanay. Hindi nauubos yung laman ng pitchel. Si Elijah din yun. Sino nga ba si Elijah? Particularly sa chapter 18, kasi ang pag-aaral natin ngayon nasa chapter 19 eh. Puntahan natin si Elijah sa chapter 18. Sino ba siya? Puntahan muna natin. Elijah controlled the weather. Wow! Sana all. Sa Pilipinas, di ba? He controlled the weather. Sabi sa James chapter 5, 17 to 18. This is interesting. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, ano nangyari? Hindi nga umulan. Sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 18. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Parang si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag bumagyo. Tumigil ang bagyo. Sabi ni Elijah, huwag umulan. Hindi umulan. 3 taon at kalahati. Tapos sabi niya, init. Umulan na nga. Umulan naman. Pagkatapos niyang manalangin na mataimtim na umulan. That's how powerful this Elijah was. Hindi lamang yon. He called down fire from heaven. Sabi natin kanina yan. Nagpababa din siya ng apoy galing sa langit. Hindi natin alam kung kidlat yan. Hindi natin alam. Pero nasunog yung kanyang offering dahil sa kanyang pananalangin. 1 Kings 18, 37 to 38. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din, 38, noon din, nagpababa ng apoy si Yahweh, tinupok ang handog at ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal, natuyo. Ang tindi ng power nitong Elijah na ito. Pangatlo, sino siya? He destroyed a whole Baal religion in Israel. Isang buong religion, inubos niya yung mga pare. Verse 39 and 40. Nang makita ng mga tao ang nangyari, kaya samahan niyo po ako sa pagbabasa, nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh ang Diyos, iniutos ni Elias, hulihin ninyo mga propeta ni Baal. Okay, nagpupulasan na eh. Hulihin ninyo. Huwag ninyong pabayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Ubos ang lahat ng mga propeta at mga tagapaglingkod nung Diyos-Diyosan. Naubos yung religion na yon dahil kay Elijah. And then, sabi ni Elijah, okay, panalo si Yahweh. Lord, paulan ninyo na po. At umulan na nga. At nung umulan, sabi niya kay Haring Ahab, sige na, baka abutan ka pa ng ulan. Sumakay si Haring Ahab ng chariot, kinarera siya ni Elijah, sa paalang, tumatakbo lang, naunahan pa niya yung chariot. Galing. He ran with supernatural speed. Isa yan sa powers ni Elijah. 1 Kings 18, 45 and 46. Hindi nagtagal,
Nagdilim ang langit sa kapal ng ulap, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. 46. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh, hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Mas matulin pa siyang tumakbo kaysa doon sa kabayo. Ang tindi nitong Elijah na to, kaya I'm telling you, he was the greatest prophet of the Old Testament. He was amazing, grabe, fabulous. However, eto na, biglang nagbago pagdating sa chapter 19. The great and powerful Elijah that we mentioned in chapter 18 transformed differently when it came to chapter 19. Sino na siya sa chapter 19? He was afraid pagdating ng chapter 19. Verse 3, natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Na iba itong Elijah na to. Biglang natakot, fearless. He used to be fearless. Ngayon, nabaligtad. He was fearful and scared. Naiba bigla. Matapos niyang patayin lahat ng mga kalaban, naiba siya bigla. Hindi ko lang kung saan nanggaling ang takot niya, pero tumiklop itong Elijah. Verse 3. Sino pa siya? Sa verse 4, sino naman siya? He was unhappy, lonely, sad, depressed. Pagdating sa verse 4. Verse 4, basahin ko ha. Iniwan niya roon ng kanyang utusan, mag-isang pumunta sa ilang, naglakad maghapon, naupo sa ilalim ng puno, at sabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Lord, I wanna die. Meron kaya dito nagdasal ng ganyan? Lord, kunin niyo na po ako. Pangatlo, sino na si Elijah? Sa verse 10, he developed a negative attitude. Naiba talaga itong Elijah na to. Verse 10, sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, tignan niyo po ito kasi babalikan natin mamaya itong verse nito. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo, winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Hindi niya nakita yung great victory na katatapos lang. Ang nakita niya, negative. Ang nakita niya, yung hindi maganda at takot. Yun ang nakita ni Elijah. Palagay niyo, what went wrong? What went wrong? Ano kaya nangyari? Alam niyo, para sa akin, he was deceived. Nalinlang itong si Elijah. Sa lahat ng binasa natin, dami natin binasa. Chapter 18, chapter 19, pumunta pa tayo sa James. May demonyo bang pinag-usapan dito? Nabanggit ba si Satanas? O Ahas? O Diablo? Wala. Hindi kasali si Satanas sa usapan dito. Sino nang gulo sa buhay ni Elijah? Si Jezebel? Alam niyo kung sino nang gulo sa buhay ni Elijah? Siya. Ginulo niya sarili niya, ginulo niya ang buhay niya, natakot siya ng walang dahilan, naging negatibo siya ng walang dahilan, nalungkot siya ng walang kapararakan. Sinira niya yung napakagandang chapter 18 para magkaroon ng negatibo na chapter 19. For what reason? Dahil papatayin siya ni Jezebel. Si Jezebel lang. Ang dami-dami pong ginawang kababalagan ni Elijah. Sabihin lang niya, Jezebel, magsarado bunganga mo. Nagpaulan nga eh. Alam niyo, napakahirap kalaban ng deception. Pero mas mahirap kalaban ang self-deception. Ang hirap. Kapag tayo mismo ang dahilan, kaya gumugulo ang buhay natin. Ang kalooban ng Diyos, maganda, maayos. Sino nang gugulo sa buhay natin? Pag tinignan natin, maraming tao lalapit for counseling, pastor, pakipag-pray ito, pastor, etc., ganito, ganyan. Pag tinignan mo kung sino may kabalbalan, siya. Bakit kayo nagkagulo? Siya.
Ba't ka natanggal sa trabaho? Siya. Ma-pride, mayabang, nang iisa, selfish, hindi nakapagpigil sa sarili, kaya gumugulo ang buhay. Mamaya po, aralin pa po natin yan. The purpose of deception is lying. Guluhin ang buhay natin. Si Eve, na-deceive. Pero dahil may dyablo. Di ba? Si Elijah, na-deceive kahit walang dyablo nakasali rito. Deception is very powerful. Let me just say that. Napaka-powerful ng deception. Alam niyo po, si Elijah, sobrang powerful niya kapag ka nag-head-on yung kanila engagement, mahirap labanan si Elijah eh. So mabuti pa, isahan na lang natin. Lokohin na lang natin, utuin na lang. Mas mahirap yan pag nagbanggaan eh. Powerful yan eh. So dapat lokohin natin. At ganun nga nangyari dito kay Elijah. He was self-deceived. During World War II, isa po sa naging weapon during the war was deception. May papakita po ako ng picture sa inyo. Tignan niyo po itong picture na to. Ano masasabi niyo sa picture niyan? Is that possible? Wala pang AI ng World War II. No, hindi ho yan drawing ng kamay. Bakit nabubuhat ditong 4 na tao ang isang tangke? Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung tangke yan ay rubber. Inflatable, yung tangke na yan. Bakit sila mayroong inflatable na tangke? Kasi po, nagpagawa sila ng maraming inflatable na tangke, hinanginan nila lahat, kanila lahat na inihilera, pag dumadaan yung eroplano ng kalaban para mag-spy, nakikita nila, wow, ang dami rin tangke. Nakakatakot. Hindi lang kung inflatable na tangke yan. May mga inflatable din na eroplano. No, ang ginawa naman ng kalaban ni na Hitler, nagpagawa sila ng mga kahoy na eroplano naman para pag dumadating naman yung mga yung mga kakampi allied powers naman, nakikita nila, wow, ang dami ng eroplano, nakakatakot. Pero alam naman nila, nung malaman nila, ay, hindi yan totoo, kahoy lang yan. Ang ginawa nila, binagsakan nila ng kahoy na bomba. Hindi sumabog. So nakalagay, alam nila na, alam namin yung ginagawa ninyo, deception lang yan. The deception is very powerful. Kapag ka pinauniwalaan ninyo, kapag sinabi ko po sa inyo, lahat ng tatayo dito, bibigyan ko ng 1,000 pesos. O, di ba? Tatayo lahat yan. Pero hindi naman pala totoo. Deception lang pala. Di ba? Kaya very powerful po yan. Pero lalo na kapag ka deception is coming from inside yourself. Tayo po, bilang mga Christians, if you love the Lord, bakit may mga Christian na mahal nila ang Panginoon pag kinausap mo? At mukhang totoo naman na mahal nila ang Panginoon. Pero bakit may mga Christian tamad, may mga Christian ayaw mag-serve, may mga Christian hindi na nag-grow, may mga Christian walang transformation sa isip, sa puso, sa buhay, walang nangyari sa buhay. Bakit kaya? Minsan po kasi we deceive ourselves. Ano yung mga deception na sinasabi natin sa sarili natin? Minsan binubulong natin sarili natin eh. Maintindihan naman ni Lord. Diba? Minsan lang naman ako magsugal, maintindihan naman ni Lord. Minsan lang naman ako mambabae, alam na ni Lord yun, may weakness ako. We deceive ourselves. Pwede na yan. Kung meron kang ginawang pwede na to. Hindi tuloy excellent. Alam nyo, nakakalungkot, hindi naman, not for wala naman ako statistics dito. Pero marami po sa mga Christians, hindi excellent ang trabaho. Hindi excellent ang service. Hindi excellent yung mga ginagawa natin paglilingkod sa kapwa o sa Diyos. Bakit? Kasi maintindihan naman ni Lord yan. Ang pangit na uri ng deception, mga bulong sa ating sarili. Meron pa kapag ka attend, may bibilangin niya, teka, sa buong taon, 52 Sundays, nakaka-attend na ako ng church, nakaka-attend na ako ng 45 times Baka lumampas na ako sa langit nito. So dahil doon, hindi na a-attend ng ganito, hindi na magjo-join sa ganyan, kasi baka lumampas daw sa langit. Kapatid, do not deceive yourself. Hindi ka lalampas sa langit. Kasi pag lumampas ka sa langit, baka impyerno uli yun. Walang lalampas sa langit. Kaya mag-serve ng totoo sa Diyos. Hindi ka po nalulugi. Ano pa mga deception natin? Bakit hindi nag-grow maraming Christian? Ano pa?
Evangelism, trabaho ni pastor yan eh. Follow up, trabaho ni pastor yan. Ano ba? No, yung mga gantong ministry, may iba naman nagagawa niyan. We are deceiving ourselves. Naiisahan natin ang ating mga sarili. Makikita natin, iba naman ganyan din ang ginagawa eh. So, hindi kailangan na magsipag kasi iba rin naman hindi masipag. No, we compare ourselves with other people and to other people. Mga kapatid, napakapangit ng epekto ng deception ni Elijah sa kanyang sarili. Kaya nga ang title natin, Elijah versus Elijah. Actually, Elijah of chapter 18 versus the Elijah of chapter 19 was a direct opposition, contradiction to each other. Ang pangit po. Ano ba naging resulta nitong deception na to kay Elijah? He was weakened. Humina siya. Yung dating malakas na Elijah, naging biglang mahina. Na-discourage, napagod, na-damage. Alam niyo po, may pangalawa na masakit para po sa akin na naging epekto nitong deception ni Elijah sa kanyang sarili. Number 2, he was decommissioned. Ano ibig sabihin ng decommissioned? Ito po ang decommission, verse 16. 1 Kings 19:16. Tignan niyo po itong verse na ito. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo, na anak ni Shaphat, na taga Abel-Mehola, bilang propeta na hahalili sa'yo. Ano nangyari kay Elijah? Hindi siya demoted. Hindi siya, fired. Tanggal ba siya sa trabaho? Pero hinalilihan, pinalitan, nireplace si Elijah. The very powerful prophet of God in chapter 18 was replaced in chapter 19 by a neophyte. Isipin ano po yung nangyayari? Nakakalungkot. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng Diyos sa chapter 18. Panalo na sa chapter 18. Pero dahil sa nangyaring deception, nahinto ang magandang plano ng Diyos kay Elijah. Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Huwag mong guluhin. Ginugulo ka na nga ng demonyo. Ginugulo ka na ng dyablo. Ang dami nang gugulo sa'yo. Guguluhin mo pa sarili mo. Ikaw pa ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Dahil yung fruits ng Holy Spirit, hindi makita, wala kang love, wala kang joy, wala kang peace, wala kang patience, wala kang self-control. Mga kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Ang ganda ng plano ng Diyos kay Elijah, nagulo. Ikaw, wag mong guluhin ang buhay mo. Para sa ano? Kaunting pera? Para saan? Para sumikat ng kaunti? Para saan? Iiwan mo rin lahat yan. Lahat ng nakikita mo, lahat ng hahawakan mo, iiwanan mo. Kukunin ka rin ng Diyos. Kukunin din ako ng Diyos. Walang matitira sa atin dito. Alam niyo kung ano matitira? Yung mga bagay na nagkasala ka pa para magkaroon, iniwan din. Nanapa ka pa ng tao para ma-promote. Nagnakaw ka pa para kumita. Nandaya ka pa. Ang ending, iniwan din natin lahat sa mundong ito. Pagharap natin sa Diyos, hubad tayo. Wala tayong dala-dala. Alam niyo kung ano dala natin? Yung mga kasalanan at kaguluhan na ginawa natin. Yun ang dala natin at ihaharap natin sa Panginoon. Ang mga kapatid, be wise. Paano ba na-deceive itong si Elijah? What happened? He was deceived because of fear. Isa yan sa unang nagpaano sa kanya. Yung fear ang dahilan. Kaya siya bumagsak. Because fear is a real human problem. Totoo yan eh. Hindi ka lang pwede sabihin, huwag kang matakot eh. Totoo naman yan. May mga bagay na nakakatakot naman talaga. Pero it is very surprising. You know, it's very surprising what fear can do. Hindi ko alam kung sino rito yung may phobia. Naranasan niyo na ba magkaroon ng phobia? Sakit po yan eh. Pero phobia came from the Greek word phobos, which means fear. Now, pag may phobia ka halimbawa sa tubig, maganda yung tubig, pero dahil may phobia ka sa tubig, mamamatay ka sa uhaw dahil sa fear.
No, takot ka sa dilim. Ang dami mong lugar na hindi mapuntahan kasi takot ka sa dilim. Takot ka magmahal. Hindi mo tuloy naranasan na mahalin kasi takot ka magmahal. Dahil sa takot, ang dami-dami ho nating magagandang bagay na dapat nagaganap sa buhay natin, hindi nagaganap dahil po sa mga takot po natin. So fear is true. It is real. Remember, sabi ng Panginoong Yahweh sa Israel, pumasok kayo sa Kanaan, manmanan ninyo. Diba, 12 espiya, manmanan ninyo. Tignan ninyo kung maganda yung lugar. Pumasok yung 12 espiya. Pagpasok ng 12 espiya, yung dalawa, si Joshua at si Caleb, dalawa sa 12, so 2 tapos yung 10, no? Yung dalawa, hindi takot. Kaya nung nag-report sila kay Moses, sabi, ang ganda ng lugar, ang taba ng lupa, sakupin na natin, sabi nung dalawa. Kasi wala silang fear. Ang nakita nila yung magandang lupain. Pero yung 10 doon sa 12 spies na to, dahil may takot sila, ano nakita nila? Sabi nila, grabe, ang lalaki ng tao. Mga higante yung mga tao ron. Para lang kaming tipaklong. Nagmukha silang tipaklong dahil sa takot. So fear, yan po ang epekto niyan sa mga buhay po natin. How does fear deceive us? Fear pretends to be wisdom. Nagkukunwari siya na siya ay wisdom, na siya ay karunungan, na siya ay prudence, na siya ay pag-iingat. Nagkukunwari ang fear na ito. Nag-iingat lang ako kaya ayokong gawin yan. No, nag-ano lang ako. Kunyari, wisdom. Pero ang totoo, it is fear holding you back. And sometimes, fear pretends to be humility. Kunyari, sinasabi niya, mag-lead ka. Ay, hindi ko kaya yan Kunyari, humble. Pero ang totoo, takot. Kaya tuloy hindi na umunlad, hindi na lumago sa pagkakristyano kasi takot. The Bible tells us, siguro hindi ko alam kung first time nyo narinig ito, alam niyo po ba, may nabasa ako, the Bible tells us to not fear. Huwag daw tayong matakot 365 times. Yung be of courage, do not be discouraged, fear not. Ito daw mga utos na ito ay 365 times na sinabi sa Bible, 1 time per day. Bata pa ako, naririnig ko yan wala pang AI nun. Ngayon meron na. So, chinek ko sa AI. Totoo ba? Sabi ko, totoo ba? Sabi ko kay friend ko si Chat. Sabi ko, totoo ba? Na 365 times sinabi sa Bible na do not fear. Alam nyo, sabi ni ChatGPT, hindi raw totoo. Hindi raw totoo. Kung bibilangin daw lahat, over 1,000 times. Hindi lamang 365 times. Alam ng Diyos na nakakatakot. Alam ng Diyos, marami po tayong haharapin na mga mabibigat na problema, dalahin sa buhay na ito. That's why God is telling you, do not fear today. Tomorrow, sasabihin na naman ng Diyos sa'yo, paggising mo sa umaga, magtiwala ka sa akin. Huwag kang matakot. Sumunod ka lang. Just obey. Magtiwala ka lang. Just trust. Yan po yung utos ng Panginoon sa akin. Pwede ka mag-devotion every day. Puro do not fear, do not fear, do not fear. 365 days. 3 years. 1,000 times. Puro yun ang inuutos sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, do not be deceived by fear. Sa Bible, alam niyo po kung sino yung mga naging great heroes ng Bible? Yung mga taong takot, pero nagtagumpay. Halimbawa, si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, kausapin mo nga yung parao. Ano sabi ni Moses? Ay, bakit ako? Si Aaron na lang. Sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita. Ba't ako pakikinggan yung parao na yan? Pero na-overcome yung fear, ano nangyari? Moses became one of the greatest of the Old Testament. No, when we overcome our fear, we do great things for the Lord. Si Pedro, di ba? Lumakad sa tubig. Takot pa nung una, lumubog. Sabi ng Diyos sa kanya, sabi ni Jesus, ba't ka natakot? Magtiwala ka.
Nakalakad siya sa tubig. Sa lahat ng apostol, siya lang ang nakalakad sa tubig. Kasi na-overcome din yung fear niya. Kaya lang later on, natakot na naman, ay di lumubog siya. Pero when we conquer our fear, imagine mo kapatid, asang ka kaya ngayon kung hindi ka natakot? Nasa ka kaya ngayon? Ano na kaya nagawa ng Diyos sa'yo? Ano na nangyari sa buhay mo kung hindi ka natakot, kung hindi mo pinigil at nagtiwala ka sa Diyos? Ano na kaya ang nagagawa natin para sa Panginoon? So, overcome your fear. Overcome your fear. Because fear will never lead you where God wants you to be. Never kang makakarating sa plano ng Diyos sa buhay mo kung mangunguna yung takot na yan. Only faith will bring you where God wants you to be. So, do not be afraid. Pastor, alam niyo po, yung trabaho ko ngayon, medyo hindi maganda eh. Magre-resign ba ako? Bakit kapatid? Ano ba ang trabaho mo? Kubrador po ako ng wedding eh. Magre-resign ba ako, pastor? Pag nag-resign ako, pastor, walang kakainin ng pamilya ko. Pag nag-resign ako, pastor, wala kaming pambayad sa Meralco. Grabe pa naman maningil ang Meralco ngayon. Magre-resign siya, hindi. Kung illegal yung trabaho niya, sabi ko, pag nahuli ka ng polis, kulong ka. Wala ka ring trabaho, wala ka ring kakainin, wala ka ring pambayad sa Meralco. At palagay mo ba, yan lang ang kayang ibigay na trabaho ng Diyos sa'yo? Magtiwala ka sa Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng walk by faith. Alam mong mali, hindi mo gagawin, lalakad ka sa pananampalataya, nakatingin ka sa Diyos. At alam mo, hindi natutulog ang Diyos. May gagawin ng Diyos. Kaya niya magbigay ng mga bagay na magbibigay ng karangalan at kabutihan sa iyo. Pastor, paano ho kami? O ikaw, ano naman problema mo? Yung bahay namin naka-jumper. Tatanggalin ko ho ba? Mawawalan kami ng kuryente. Tatanggalin ba niya? Tanggalin mo. Magtiwala ka sa Diyos. Bibigyan ka niya ng ibang bahay na magja-jumper. Hindi, mali. Magtiwala ka sa Diyos. Bibigyan ka niya ng trabaho. Bibigyan ka niya ng kakayahan. Bibigyan ka pa niya ng karangalan na hindi ka nakakabit at hindi mo pa kami pahihirapan sa system loss. Diba? Magtiwala sa Diyos. Yan yung walking by faith. So kapatid, ano kaya pangarap ng Diyos sa'yo? Tingin mo, kung ikaw ay isang tao na sumusunod, nagtitiwala sa Diyos, ano kaya pangarap ng Diyos sa'yo? Anong uri kaya ng tao ka ngayon? Anong uri kaya ang ugali mo? Pasensyoso ka kaya? Ikaw kaya ay mabunga na tao? Ikaw kaya ay likable? Ikaw kaya ay mapayapa ang buhay? Maayos ang lahat? Maaari. Kasi alam nga namang daling ka ng Diyos sa kaguluhan sa buhay, tapos sabihin ng Diyos sa'yo, napala mo, sumunod ka sa akin eh. Alam nga naman. So mga kapatid, it's about time magtiwala po tayo sa Panginoon. No, iwaksi ang ating po mga takot na yan. Ikalawa po, ano pa yung nag-deceive dito kay Elijah? Una, fear. Pangalawa, he was deceived by his own isolation. Isolation. But isolation? Kasi lumayo siya, sa halip na lumapit sa kanyang mga kasama, lumayo siya, may kasama siya utusan. Ano ginawa niya sa utusan? Iniwan pa. Talagang siya na lang mag-isa. Yung naglakbay hanggang Mayon Volcano. Isang buong buwan. At isipin niyo, kung ikaw ay takot at ikaw ay nag-iisa, ano kaya ang tumatakbo sa isip nitong si Elijah? Mamaya yung pangatlong point natin, lalo pa nakadagdag to sa gulo ng isip ni Elijah, itong pangatlong point. Pero sa pangalawa muna tayo, lumayo pa siya. Isolation deceives us because isolation focuses on the I. Capital letter I, yung isolation. Ibig sabihin, puro nakatingin lang tayo sa sarili natin. Puro tingin mo sa sarili mo maliit. Pinapalit mo yung sarili mo, pinapalaki mo yung problema, parang pasan-pasan mo yung daigdig, para ikaw ang pinakamalas na nilalang sa buong mundo. Parang akala mo, pinagtutulungan ka ng lahat ng mga nagaganap sa paligid. Ang pinakikinggan, alam niyo kung ano? Emotion, hindi wisdom. Pag nag-iisa ka, emotion, kawawa naman ako. Talagang lumiliit ang tingin po natin sa sarili po natin. And isolation leads us to disconnection. Siyempre, isolated ka eh. So, disconnection ka.
Ayaw natin yan. Yung word na yan, ayaw natin yan. Disconnection. Pagka dumating yung Meralco, disconnection notice. Ayaw natin yan. Disconnection. Kahit tubig, ayaw natin yan. Kahit nga sa cellphone di ba? Biglang hindi ka na makatawag. Disconnected ka na pala. We are disconnected when we are isolated. So do not isolate yourself. Mga kapatid, tingin kayo ulit sa akin. Walang Christian na, independent. We depend on each other. Kailangan ko kayo, kailangan nyo ako, kailangan natin ng isa't isa. Walang Christian na mag-isa lang akong Christian, nag-aaral ako mag-isa, nagdadasal ako mag-isa, hindi ko sila kailangan. Alam niyo ho ba, kung nanonood kayo ng National Geographic, alam niyo ba kung sinong favorite atakihin ng mga leon? Sa Serengeti. Diba? Sinong kanilang favorite atakihin? Yung bata pa, yung may sakit, at saka yung nag-iisa. Yan ang laging biktima ng mga leon sa Africa. So, kung baby Christian ka pa lang, Pastor, bago lang ako, ngayon ko lang tinanggap si Jesus, connect with the church. Connect with the Bible study group. No, connect sa men, sa women, sa youth, connect. Otherwise, aaligid-aligid sa iyo yung leon at gusto kang lapangin dahil you're alone. If you're sick, if you're a spiritually sick Christian ka pero feeling mo parang, I don't know, something is wrong inside me, something is, may bumubulong sa akin na wag na daw ako magdasal, may bumubulong sa akin na etc. Ikaw na naman ang pangalawa sa target ng dyablo, ng kaaway. At kung ikaw yung Christian na feeling mo naman, hindi ko na kailangan mag-connect sa ibang mga Christians kasi kami naman ni Lord, nag-uusap kaming sarilinan ni Lord. Mamaya, iba yung kausap mo. Do not disconnect. Ang church po natin, we are offering a lot of ways to be connected. Do not disconnect. Bitin ka ng Sunday worship, may Wednesday pa ho tayo. Do not disconnect. No, bitin ka sa fellowship, may Bible study pa mamayang hapon. Men, women, and youth. Meron pa tayong mga discipleship. May hiyain ka, ayaw mo sumama sa big group, may discipleship, 2 lang kayo or 3 lang kayo. We do our best para magka-connect po tayo. Huwag po nating sayangin because you are a target if you do so. Do not isolate yourself. Lalo yung mga may problema, hindi ko lang kung tama ba, hindi ko nga ba maintindihan o naiintindihan ko ba. Minsan hindi ko maintindihan, bakit kapag may problema, ang unang gagawin, hindi mag-church? Bakit ganun? Bakit kapag may problema, ang unang gagawin, lalayo sa Diyos? Pag lumayo ka sa Diyos, kanina ka lumapit. 2 lang naman yan. Pag lumayo ka sa Diyos, inilapit mo sarili mo sa kaaway. Gusto mo ba yon? Lalo kang lumapit sa Diyos. Pagka meron kang kaaway, lalo kang lumapit. Pag masama loob mo, lalo kang lumapit. Meron kang problema, lalo kang lumapit sa Diyos. Kasi habang lumalayo ka, lalong ang isip mo gumugulo. At lalo kang inuudyukan ng kaaway. So, pangalawa, bakit siya na-deceive? Una, because of fear. Pangalawa, because of self-isolation. Pangatlo, interesting tong pangatlo na to. Bakit siya na-deceive? Because of his own exaggeration. Exaggeration? Ano yung exaggeration? Tignan natin yung kanya exaggeration. Verse 10. Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang pinaglilingkuran ko sa ng buhay ko, subalit, sinira ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Ito yung charge ni Elijah, ni Elias. Winasak nila ang inyong mga altar. Pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lang ang natira. At pinaghahanap pa nila ako upang patayin din. Is it an accurate statement? Totoo ba? Ito mga binanggit ni Elijah na to o nagkakamali siya? Alam niyo po,
paano tayo nadideceive na exaggeration? Pinapalaki ang maliit. Maliit na bagay, pinapalaki. Hindi naman problema, pinoproblema. Yan po ang ibig sabihin at nangyayari sa exaggeration. Tingnan niyo po itong baterya na to. Malaki o maliit? Maliit. Pero pag inilapit ko yan sa pagmumukha ko, inilapit ko yan sa mata ko, nagmumukhang malaki. Pero sa totoong buhay, maliit. Pag inilayo ko yan, nakikita ko, maliit lang pala. Lalo na kapag kinumpara ko yan dito sa pulpit na to, ay ang liit lang pala niya. Pero maraming tao, siguro, walang masyadong pinoproblema sa buhay, naghahanap ng poproblemahin. Nag-iimbento. Wala namang problema. Ay, wala akong magawa, nabobore ako. Ano kaya magandang problemahin ngayong araw na to? Sino kaya awayin ko ngayon? Naghahanap ng problema. Alam niyo yung mga tao na malalaki ang problema, nakakita sila ng ganito, tatawanan lang nila yan eh. Kasi marami silang iniintindi sa buhay. Kaya minsan yung mga taong walang iniintindi sa buhay, pinapalaki ang maliit. Tanong mo nga ako sa tabi mo, pinapalaki ba yung maliit? Ang matalinong tao, pinapaliit ang malaki. Ang hindi matalinong tao, pinapalaki ang maliit. Tingnan natin ang tama. Alam niyo ba, sa buhay na ito, lalo sa bansa na ito, ang dami-dami natin binubuhat. Sa bansa na ito, grabe. Dami natin pinoproblema. Tapos mamimili ka pa na hindi naman problema. Dadagdag mo pa. I-reserve mo na lang yung energy mo at lakas mo sa mga totoong problema. Dahil hindi yan mauubos, promise. Darating at darating yan. I-reserve na lang natin yung energy natin dyan. Okay, balikan natin si Elias. Ano yung mga charges nitong ni Elijah? Ano rin ang problema? Sabi niya, sinira ang covenant. Okay, ito yung mga pinalaki niya na maliit. Sinira ng bayang Israel ang iyong covenant, ang kasunduan, sinira. Totoo ba o hindi? Actually, sa 1 Kings 18 verse 39, nanumbalik nga yung mga tao. Di ba kanina ko pa binabasa, si Yahweh ang tunay na Diyos, si Yahweh ang tunay na Diyos, at pinagpapatay yung mga propeta ni Baal. So hindi sinira, in fact, ni-renew yung covenant. Pero gustong tignan ni Elijah, sinira instead na ni-renew. Pangalawa, ano pa sabi ni Elijah? Sinira yung altar, ang sabi ni Elijah. Pero sinira ba talaga ang altar? Hindi sinira ang altar. Nagtayo nga ng bagong altar si Elijah. At doon bumaba yung kapangyarihan ng Diyos sa handog sa ibabaw ng altar na yon. Ibang mag-isip si Elijah. Gumulo na ang isip niya. Ano pa? Pangatlo, pinatay ang mga propeta. Sabi niya, pinatay ba ang mga propeta? Pero ano ba talaga nangyari? Sino pumatay sa mga propeta? Siya. Yung mga taong bayan, inubos yung propeta, yung mga priest ng Diyos-Diyosan. Wala nang Baal religion. Ubos. Pero hindi makita ni Elijah. Ang tingin ni Elijah, pinatay ang mga propeta. At bandang huli, ito pa sabi ni Elijah, ako na lamang ang natitira. Totoo ba na siya na lang ang natitira? Sa verse 18, o sa chapter 18, may isang lingkod ng hari na naging propeta rin, si Obadiah. Ito sabi ni Obadiah, kay Elijah, nag-usap silang dalawa. Chapter 18 ito, sabi ni Elijah sa chapter 19, ako na lang ang natitira. Pero balikan natin yung chapter 18. Sabi sa chapter 18, verse 40, sabi ni Obadiah, hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas? Nung sila'y gustong patayin ni Jezebel, itinago ko sila sa isang yungib, tigli-50 bawat pangkat, at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. Nag-iisa na lang ba siya? Hindi. Ayan o, 100. Chapter 18 yan. Tapos yung chapter 19, nag-iisa na lang daw siya. Saan nahugot ni Elijah na nag-iisa na lang siya? Because of fear. Because of isolation. Kung ano-ano na ang nai-imagine ni Elijah.
Yan ang epekto. At hindi lamang po, sige, dagdagan pa natin yan. Hindi lamang po 100 propeta ang naitago ni Obadiah. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, sa verse, 1 Kings 19 verse 18, may nakareserba pang 7,000. Ang dami. Basahin natin 1 Kings 18 verse 40. Mali yung ano ko. 19 verse 18. Yet, I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. Ang dami pa eh. Bakit sinasabi mo ikaw na lang mag-isa? Yan po ang nangyayari kapag nauna yung exaggeration. Yan ang nangyayari kapag nauna ang drama. Mga kapatid, tigilan ng drama. Tigilan yung kakapapanood ng drama na yan. Nadadala sa buhay. Lagi na lang. Lagi na lang. Ang daming mga kaganapan. Walang nagmamahal sa akin. Hindi ako importante. Lagi na lang ganun. OA na yan. Hindi ako mahal ng asawa ko. Bakit? Hindi nagre-reply eh. Hindi lang nag-reply, hindi ka na mahal. Gumugulo po ang buhay natin, mga kapatid. Tayo rin ang gumugulo sa buhay natin. No? I am a failure. Mga drama. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Ikaw lang gumugulo sa sarili mong buhay. Mga kapatid, gumising tayo. Huwag magpalin lang sa sarili. Lalo huwag magpalin lang sa kaaway. Pero do not exaggerate the situation. Huwag magpaawa effect. Huwag magpa-victim mentality. Huwag magpa-main character. Huwag lasunin ang sarili. Sinong matalinong tao ang lalasunin ang sarili? Pero kapag lagi mo iniisip yan, wala akong kwenta. Maliit lang ako. Wala nagmamahal sa akin. Wala akong narating sa buhay. Mahina ako. You are defeating yourself. And that is not God's plan for you. Isang malakas na amen naman dyan. That is not God's plan for you. Do not deceive yourself. Okay? So mabilis na mabilis. How not to deceive yourself? Ito, ilang piraso ito, bibilisan lang natin. Paano hindi mo lolokohin ang sarili mo? Una, do not follow your emotions. Hindi mapapagkatiwalaan ang emotions po natin. Emotions come and go. Diba, sasabihin mo sa kanya, I hate you, I hate you. Kinabukasan, I love you. Diba? Hindi mapagkakatiwalaan yung emotion na yan. Ililigaw ka niyan. Sa psychology po, sa anatomy rin naman, ang utak natin, simplihan lang natin, hatiin natin sa dalawa yung utak natin, harapan tsaka likuran. Yung harapan po, tinatawag na prefrontal lobe. Okay? Yung likuran, tinatawag na amygdala. Okay? Technical naman yan. Ganun lang, harap-likod. Yung harap, yan yung sentro kung saan tayo nag-iisip. Yan yung rational, logical, yung harap. Yung likod, emotions. Ang mga bata, pag pinanganak, at mga tao, pag pinanganak, mas madaling ma-develop yung likod. No? Pagka 10 years old, 15 years old, nadi-develop yung likod agad. Yung harap, yung rational, yung pinag-isipan, mabagal ma-develop. Kaya tuloy yung mga bata, di ba? Mahal ko siya. Diba? Kahit na mag-aral ka mabuti, hindi, mahal ko siya. Mamamatay ako pag wala siya. Kasi puro emotion. Ito na susunod. Bakit hindi ka pa pwede magpakasal, anak? 10 years old ka pa lang. Andi dito eh. Kasi sinusunod ito eh. Di ba? Siyang will ni Lord. Kasi nasusunod yung emotion. Ngayon, eto, kapag ka mature ka na, pag matanda ka na, lalo na po yung mga 25 years old dito pataas, huwag ka na mag-inarte kasi hindi na bagay. Pag 25 years old ka na pataas, itong emotion mo, kontrolado na nitong
prefrontal cortex mo, nitong reasoning, mas namamayani na to. Alam mo na ang tama at mali. Hindi ka na dapat nakokontrol ng emotion. O ba't mo binangga yung kotse? Kasi naramdaman ko, ang bigat sa dibdib ko. Di ba? Meron bang ganon? Binabangga yung kotse niya pag nagagalit? Wala. Kasi alam mo, mahal yung kotse. Tsaka di ba, yung huling message natin before, kapag galit na galit ka sa emotions mo, pagkatapos biglang dumating yung teacher mo o yung boss mo, di ba, biglang, ay, good morning, sir. Nakokontrol mo naman. Pero pag bata, hindi nakokontrol. So yung mga bata, kung kayo ay mga 25 pababa, makinig kayo sa mga nakatatanda sa inyo. Mas nag-iisip sila kaysa sa inyo. Ngayon naman, kung ikaw naman ay 25 na pataas, pakita mo naman na ikaw ay nag-iisip at hindi puro emotion. Mag-uusap kayo, puro emotional usapan ninyo. Hoy, walang mararating. Kailangan utak sa utak ang usapan para may marating. So una, do not deceive yourself, do not follow your emotions. Mag-mature, mag-control, mag-isip. Okay, pangalawa, para hindi ka ma-deceive ng sarili mo, do not pray the wrong prayer. Kala niya, do not pray, ha? Do not pray the wrong prayer. Pastor, meron bang maling prayer? Meron. Ano yung prayer ni Elijah? Kunin mo na po ako. Hirap na ako. Nung binabasa ko ngayon, naisip ko, teka, Elijah, matindi ka magdasal. Sabi mo, umulan nga. Huwag umulan. Hindi nga umulan. Ngayon, nagpe-pray ka, kunin ka, baka sagutin ka. Kasi matindi ka ba't ka nagpe-pray na kunin mo na ako, kaya ka nga tumatakbo kay Jezebel kasi ayaw mong mamatay. Tapos ngayon sabi mo, patayin mo na ako. Kasi nga wala, hindi na gumagana yung isip. Na-deceive na ng exaggeration, na-deceive na ng emotion, na-deceive na ng fear, na-deceive na ng isolation. Nag-iisa siya, ang nasa isip niya, takot dito, exaggeration dito, ang ending, patayin mo na lang ako. Yan ang kombinasyon ng isip na nangyari kay Elijah. So tayo, may ganyan din tayo. Magdadasal ka rin lang, magdasal ng tama. Yung pakikinggan ng Panginoon. Ano ba yan? Ano ba yan? Lord, di ba? Lord, eto, tama ba itong dasal na to? Lord, parang awa nyo na. Baguhin nyo yung asawa ko. Tama ba yung dasal na yan? Sabi ng mga babae, tama eh. Alam niyo, mas maganda dasal, Lord, baguhin niyo ako. Kasi pag nagbago ka, magbabago rin asawa mo. Pag hindi pa rin nagbago asawa mo, saka mo ipag-pray, Lord, hindi ko itutuloy. Hindi ko itutuloy. Hindi ko na sabihin. Di ba? Pray the right prayer. Na manalangin ng tama. Pangatlo, para hindi ka nadideceive, rest and reset. No, panibaguhin, magbagong isip. Baguhin ang isipan natin. Kita nyo to. Ang sabi ang prayer, di ba? Sabi natin, prayer ni, powerful. Na mag-pray si Elijah, Panginoon, kunin mo na ako. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Alam mo sagot ng Diyos sa kanya? Tulog mo na yan. Tulog ka lang, sabi ng Diyos sa kanya. Tulog ang Elijah. Pagkagising, kumain. Tulog na naman. Pagkagising, kumain na naman. Gusto pa ba niyang mamatay? Hindi na. Kasi pagod lang. Mainit lang ang ulo. Masakit lang ang katawan. Exhausted. So, rest and reset. Importante po yan. Yung reset na yan, nag-aaway kayo mag-asawa, tapos gusto nyo nang magsalpukan, tapos bumalik ka sa reset. Bakit ko nga ba siya pinakasalan? As may isip mo, kasi mahal na mahal ko siya. Di ba biglang, alam nyo yung pagmamahal, para sa akin hindi naman nawawala yan eh. Natatabunan lang. Nung mahal mo pa rin siya, kaya lang natabunan ng gantong salita, natabunan ng ganyang ugali, natabunan, etc. Toyo, sangkaterbang toyo, at pagkaramaraming toyo, natabunan lang. Pero mahal mo pa rin. Halukayin mo yan, tanggalin mo lahat ng toyo, makita mo, mahal ko pala to. I-reset lang. Kailangan mo ng reset ng kalooban. Pang-apat, so that you will not be deceived, mag-antay sa Diyos. Wait for God's rescue. Kasi po sabi sa Bible, hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi mo kaya.
So kapag ka hindi mo na kaya, bigla na lang may nangyayari. Alam niyo po ako, nararanasan ko po yan. Parang hindi ko na kaya talaga, bibigay na, puputok na, sasabog na. Tapos biglang may mangyayari. No, ilang beses ko na pong naranasan yan. God's rescue is real. Totoo ang rescue ng Panginoon. Nagpapadala siya ng anghel. So baka ikaw, yung anghel sa ibang tao. Anghel ha, anghel. Hindi demon. Okay? Baka ikaw yung gagamitin ng Diyos sa ibang tao. Be willing. Be willing. And, panghuli, seek God's will for you. 1 Kings 19, verse 13. Tignan niyo po itong, nung nabasa ko po ito, sabi ni Yahweh, naglakad si Elijah papunta sa Sinai. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, itong bilanggit ni Yahweh sa kanya, Elias, ano ginagawa mo rito? Ito nyo, hindi ba alam ni Yahweh? Ba't siya nagtatanong, Elias, ano ginagawa mo rito? Because it is a rhetorical question. Anong unsaid sa question na yan? Wala ka dapat dito. Hindi itong calling mo. Hindi itong pinapatrabaho ko sa'yo. Dapat nandoon ka. Anong ginagawa mo dito? You are not in the will of God. Yun ang gusto sabihin itong question na ito. Now tayo po, gumugulo ang buhay natin, naliligaw tayo because we are not in the will of God. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hanapin natin ang plano ng Diyos. Minsan, gulo-gulo mo doon sa trabaho, hindi yun ang gusto ng Diyos sa trabaho mo eh. Minsan, kung saan-saan ka nakakarating, hindi yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Kung saan ang gusto ng Diyos sa'yo, doon ka. Alam niyo po, ang dami ko pong kakilala, tinatawag ng Diyos magpastor. Hindi nagpastor. Pero pag tinrace po ninyo, dito kunyari, itong course niya, lumipat. Lumipat na naman. Lumipat na naman. Tapos na nagtatrabaho na, dito na. Nag-resign, nag-iba na naman. Nag-resign, nag-iba na naman. Hindi mapakali sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi yun ang pinaglalagyan ng Diyos sa kanya. Gusto ng Diyos, magpastor ka. Ayoko magpastor. Lord, ayoko magpastor. Bakit mo pa pangarapin magpastor? Hindi ko alam. Sinong tao mangangarap magpastor? Hindi ka naman yayaman dito. Hindi ka naman sisikat dito. Hindi naman nahaba ang buhay mo, iikli pa nga. Kaya tumatakas. Pero alam mo, ang kapayapaan, you will be happy not by being what you want to be, but by being what God wants you to be. Andoon ang kapayapaan, andoon ang fulfillment, andoon ang kasiyahan. Mga kapatid, as I close, you are meant for more. God wants you to be more. May ibang plano ang Diyos sa'yo. Huwag kang pumayag na eto na yon, hindi pa, ito yon. May iba pang plano ang Diyos sa'yo. Na minsan, merong isang itlog ng agila, nahalo sa itlog ng manok. Namatay yung nanay ng agila, so kinuha yung itlog, sino maglilimlim, patay yung nanay, inihalo sa itlog ng manok. Dumating yung inahing manok, nilimliman niya lahat ng itlog, sabay-sabay napisa yung mga agila, yung itlog ng agila, tsaka yung mga sisiw. Akala ngayon ng agila, ang nanay niya, manok. Akala ng agila, kapatid niya, yung mga sisiw. Kaya ang ginawa nitong agila na to, kung ano ginagawa ng sisiw, yun din ang ginagawa nitong agila na ito. Kapatid, hindi ka sisiw, agila ka. Kaya huwag kang pumayag na ikaw ay malimitahan. Huwag kang pumayag na nandoon ka lang kasi hindi iyan ang disenyo mo. Hindi iyan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang pumayag na pinaglalaruan ka ng dyablo. Huwag kang pumayag na mabigat ang buhay mo at kalooban mo. Huwag kang pumayag na naliligaw ka. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Labanan mo ang sariling deception and decision. Manalangin tayo. Ama namin, kailangan ka po namin. Ipagtanggol mo po kami, Panginoon, as you have always been doing. Ipagtanggol mo po kami sa mga kaaway. Ipagtanggol mo rin po kami sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng wisdom. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire. Bigyan mo kami ng ambisyon na hindi manatili sa kung nasaan kami, kundi magpatuloy kami hanggang mariting namin yung dulo
ng disenyo mo at plano mo sa aming mga buhay. Huwag kaming pumayag na kung kailan gusto ng diablong gamitin kami, gagamitin niya lang kami basta-basta. Hindi pwede. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makakawala sa aming mga kahinaan, makakawala doon sa mga tanikala na ginagamit ng kaaway laban sa amin. At Lord, maranasan po namin kung gaano kadakila, how great your plans for us will be. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga kapatid na nandito ngayon. At salamat sa mga kapatid na nasa online. Nawa po, Panginoon, maging yung mga makakarinig na mensaheng ito in the future, sa YouTube. Nawa po, Panginoon, hipuin mo and i-transform mo ayon sa inyo pong wangis. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.